Sa nakaraan ng ating video, habang naglalayag sila Sun Zaiwen patungo ng Royal Capital, ay nagtungo ang inner demon ng dating hari sa kanya, kung saan ay dinala nito ang consciousness ni Sun Zaiwen sa isang kawalan, o mundo na ginawa ng inner demon gamit ang kanyang abilidad, o abilidad ng mga cultivators na nalagpasan na ang maestro level. Dito nga ay sinubukan pang labanan ni Sun Zaiwen ang inner demon, pero dahil sa mas mataas ang cultivation level nito, at mas makapangyarihan ito sa kanya, ay walang nagawa si Sun Zaiwen kundi sumuko, at bandang uli ay naging alipin siya ng inner demon. Na agad ding ipinag-utos na ilabas na nila ang mga water ghost, at bilisan ang paglalayag upang atakihin ang Royal Capital, dahil nais nga daw niyang makita, ang desperadong kalagayan o sitwasyon ng ating bida, pag wala ng mga reinforcement na dumating para tulungan siya. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, habang patuloy sa pagpasok ang tubig sa punong barko na sinasakyan ni Sun Zaiwen, ay dinilat nito ang kanyang mga mata, at agad na nakita ang slave mark na nilagay ng inner demon sa kanyang noo. At dito nga ay naisip ni Sun Zaiwen, na mapaglaro daw talaga ang kapalaran, dahil matapos nga daw ang maingat niyang pagpaplano ng mahigit 100 taon, upang maabot ang kasalukuyang niyang posisyon, ay hindi naman niya lubos sa kalain na magiging isang alipin lamang pala siya. Muli ay naisip nga nito, na ang marangal umanong Celestial Emperor ng West State, ay naging alipin ng kung sino-sino lamang, pero dahil nga sa naisip niyang ito, ay bigla siyang nasuka ng dugo, at napatanong sa kanyang sarili, kung ito daw ba ang kaparusahan niya mula sa slave mark. Hanggang sa marinig nga niya ang pag-uusap ng kanyang mga sundalo sa labas, kung saan ay sinabi ng isa na magmadali silang pumasok sa barko upang iligtas ang Celestial Emperor, dahil pag may nangyari nga daw kay Zaiwen, ay siguradong maglalaho din ang kanilang Sun family. Pero biglang ang nawasak ang sahig ng barko sa itaas nang biglang lumabas si Sun Zaiwen, at sinabing ayos lamang siya, sabay utos na ipatawag ang lahat ng family head ng West State, na may alaga o nagpapalaki ng mga water ghost, dahil may importanteng bagay siyang kailangan na talakayin sa kanila. Agad nga ding umalis ang mga tauhan ni Zaiwen, upang tawagin ang mga family heads ng West State, at dito ay naisip niya na ang mga tauhan o tagasunod niya, ay ang kanyang mga espada at siya nga daw ay ang isda, at para makasurvive o manatiling buhay, ay kailangan niyang sundin ang utos ng bago niyang master. Sunod ay hinanap nga nito ang telemirror na nakakonekte sa Royal Capital, at agad niya itong hinulag upang tapakan at wasakin. Samantala sa inner city naman sa Royal Capital, ay tinatanong ni Heitan si Yi Chen, kung bakit daw halos maghapon na siyang hindi mapakali, pero bigla nga ding nagulat si Heitan, na biglang banggitin ni Yi Chen ang kanyang pangalan, at sinabi na bigyan umano siya ng mga ideas. Sunod ay sinabi ni Yi Chen, na mabilis umanong naglalayag ang mga sundalo ng West State ngayon, sabay tanong kung paano niya mapapapasok ang kanyang mga spy sa pulutong o hukbo nila, pero tinanong naman ni Heitan kung tanong daw ba talaga ito, kaya muli ay tinanong ni Yi Chen kung may magandang idea ba siya. At biglang ang nasuka ng dugo si Yi Chen, matapos sabihin ni Uling na palusutin niya sa lahat ng panig ang kanyang mga spy, dahil sa ancestral land nga daw tuwing mag-exam sila, ay lagi niyang tinatanong kung gaano kahalaga ang bawat puntos, at sinabi nga daw ni Teacher Bai na lahat ay mahalaga. Dahil dito ay masyado nga ang galit ni Yi Chen, dahil wala naman daw kinalaman sa tinatanong niya ang sagot ni Uling, sabay sabi na lumayas na siya dito ngayon din. Pero bigla nga din silang nagulat matapos matanggap ang panibagong mensahe sa West State, at sinabi nga ni Yi Chen na kaninang umaga lang umano ay sinabi ng ating bida, na may kakaibang nangyayari sa West State, pero ngayong hapon nga daw. Ay natanggap na nila ang mensahe, patungkol sa pagbabago umano sa West State, at muli ay sinabi nga ni Heitan na alam niya umano ito, dahil sinabi nga daw ni Teacher Bai sa kanya, na ang mga magagandang bagay pag sinasabi ay hindi nagkakatotoo, pero ang mga masasamang bagay nga daw pag nagkatotoo, ay tinatawag itong dilang demonyo, at nabahing nga ang ating bida na agad nagtaka, at napapatanong kung napag-uusapan daw ba siya. Samantala, agad ngang sinabi ni Yi Chen sa ating bida, na ang mga noble family umano mula sa West State, na nag-aalaga ng mga water ghost ay nagpunta sa katubigan, pero wala nga daw nakakaalam na kahit sino kung saan sila nagtungo. Pero sinabi lang naman ng ating bida na nauunawaan umano niya, sabay utos kay Yi Chen na bantayan pa din nilang mabuti ang bawat paggalaw sa ibang state, at sinabi na kailangan din daw maging maingat ng kanilang mga spy, at unahin ang kanilang kaligtasan kung kinakailangan. Sunod ay sinabi nga ni Shu,
na hindi umano madali para kaninuman ang mabuhay sa mundong ito. Pero kung darating na daw ang pagkakataon na kailangang mamili ng ating bida, ay wala naman siyang plano na isakripisyo sila, o ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Kaya naman biglang nanlaki ang mga mata ni Yi Chen, at nasabi na lang ang Your Majesty. Ilang sandali pa nga ang nakalipas pag-alis ni Yi Chen, ay napabuntong hininga na lang din ang ating bida habang nakatingin sa kalangitan, at sinabi na ang buong mundo umano ay kalaban nila. Sunod ay naisip nga ni Shu, na napagdaanan na daw niya ang ganitong sitwasyon noon, habang nasa Divine Fortress pa siya ng Kamishu, kung saan habang kalaban niya ang lahat ng mga tao sa lugar na yun, ay mayroong isang spy na naglakas loob upang tulungan siyang makapag-buy time. Pero bigla nga ding dumating si Xiaoyu, at agad na tinanong kung ano ang iniisip ng ating bida, sabay tanong na din kung patungkol ba ito sa nakaraan, o mga napagdaanan niya sa nakaraan. Pero sinabi nga ni Shu na hindi umano siya sigurado, gayunpaman ay mukhang nalagyan nga daw ng slave mark ng inner demon si Sun Zaiwen, at dahil bagong maestro level pa lang daw si Sun Zaiwen, ay normal lang din na hindi niya kayang talunin ang inner demon, at sinabi na hindi din daw siya sigurado ngayon, kung gagamitin din ng inner demon ang paraan na ito kay Wen Zaipi. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na malamang daw na ang naging aksyon ni Yu Fuyao sa pagkakataong ito, ay para puwersahin ang ating bida na maabot ang susunod na level ng kanyang cultivation, at magkaroon ng pagkakataon upang makuha ang star chart sa kanya. Sinabi nga din ni Shu na dati ay hindi niya gaanong iniisip ang patungkol sa bagay na ito, pero bigla nga daw siyang may naalala na naging dahilan kung bakit siya nag-aalala ngayon. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na dati pa man umano mula nang una niyang makita si Yu Fuyao, at hanggang nitong huling beses niyang nakita si Yu Fuyao, ay hindi pa din niya makita ang cultivation level nito. At kung iisipin nga daw niyang mabuti ngayon, ay malamang sa nalagpasan na din ni Yu Fuyao ang maestro level, kung saan ay nakakagawa na din siya ng sarili niyang mundo o space, na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi niya maunawaan at makita ang cultivation ni Fuyao. Bukod dun ay sinabi nga din ni Shu, na habang nasa isang isla umano sila sa Japan dati, at kahit na anong pang-aasar o salitang nakakasakit pa ang sabihin niya, ay halos wala siyang makuhang negative emotions mula kay Yu Fuyao, at malamang nga daw na yun ang dahilan, o ang abilidad niyang gumawa ng sariling mundo o space ang dahilan. Sunod ay tinanong nga ni Xiaoyu ang ating bida, kung kaninong negative emotions pa ang hindi natatanggap ng ating bida, o kung kanino pa siya hindi nakakatanggap ng negative emotions. At sinabi nga ni Shu na kay Qing kung umano, at isa nga lang din daw ang ibig sabihin nito, at yun nga ay ang nalagpasan na din ni Qing kung ang pagiging isang maestro level. Dahilan upang masabi naman ni Xiaoyu, na mayroon daw palang tatlong kalaban na mas malakas sa kanila ng ating bida, na nasabi na lang din naman na hindi na umano ito nakakabigla, gayunpaman ay nais pa din daw niyang magreklamo, dahil sa sobrang bilis ng pagbabago ng panahon, at ang pagiging maestro level ngayon ay tila pangkaraniwan na lamang. Agad nga ding natawa ang ating bida, at sinabi na hindi daw niya alam kung kailan magbubukas ang space tunnel, sabay sabi ding ito umano ang unang beses, na namimiss niya si Nieting at Zujin, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi umano maganda ang biro niya, dahil sa background nga ay ang ating bida, na humihingi ng tulong kay Nieting. Sunod ay hinawakan nga ni Xiaoyu ang ulo ng ating bida na bahagyang nagulat, at sinabi na kahit umano nakukuha pang magbiro ng ating bida ngayon, ay alam naman niyang nasa ilalim ng matinding pressure si Shu ngayon. Pinahit nga din ni Xiaoyu ang kanyang ulo, at sinabi na lahat sila ay nag-aalala sa ating bida, kung saan maging si Carol nga daw, ay pinagsisikapan din ng pag-cultivate ngayon, upang mag-breakthrough siya sa maestro level at matulungan ang ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na lahat umano sila ay nandito lamang para tulungan ang ating bida sa kanyang mga alalahanin, kaya naman hindi niya kailangang matakot, at lahat nga daw sila ay mananatili sa kanyang tabi, dahilan upang mangiti ang ating bida, at sabihin na alam naman daw niya yun. Sabay sabi kay Xiaoyu, na maaari na daw siyang bumaba sa tinutungtungan niya ngayon, at bahagya nga itong nainis. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na matapos umano niyang mapag-alaman o makita ang inner demon ni Lu Shen, ay bigla siyang napaisip, kung ang tao daw bang yun o ang nakaraang buhay o pagkatao ng ating bida, ay talagang malungkot ang naging buhay, at dahil sa sobrang lungkot niya, ay nakaya niyang patayin ang kanyang sarili, para lamang takasan ang kanyang inner demon. Sinabi nga din ni Xiaoyu, na sa bawat buhay umano ng tao, ay madaming oportunidad ang maaaring dumating, at kung minsan nga daw ay isang tao lang din ang kailangan,
upang hilin ka palabas ng abyss, at kahit nga daw may mga tao sa mundong ito na mayroon ding inner demon, ay sigurado namang hindi sila ganun kadami. Pero ang pinagtataka nga daw ni Xiao Yu, ay kung bakit wala man lang sumubok na tulungan si Lu Shen, o baka naman daw lahat ng tao, ay lalong tinutulak si Lu Shen patungo ng abyss. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi niya pwedeng sisihin ang ibang tao, dahil hindi nga daw sila sigurado, kung sa bandang huli ay si Lu Shen din mismo, ang nagdala sa kanyang sarili sa abyss, kung saan ay hindi din niya sinubukang iligtas ang kanyang sarili o sinubukan pang makaligtas. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na wala na umano siyang pakialam sa nangyari kay Lu Shen, pero hindi nga din daw siya papayag, na may sino mang subukang itulak ang ating bida patungo ng abyss. Pero kinurot lang naman ni Shu ang pisngi nito, sabay tawa at sinabi na ngayon umano ay ayaw nilang itulak sa abyss ang ating bida, dahil nais na nila siyang patayin ng direkta. At hinawi nga ni Xiao Yu ang kamay ng ating bida, kasabay ng pagsabi niyang huwag tumawa si Shu, dahil hindi daw ba at napag-usapan na nila, na buong mundo man ang kanilang maging kaaway, ay hindi pa din sila susuko, dahil magkasama nga daw nilang haharapin ang lahat at babaliktarin ang mundo, dahilan upang pansamantalang matahimik ang ating bida. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay biglang pamatak ang ulan, kung saan ay agad ding ginamit ni Shu ang kanyang abilidad upang hindi mabasa ng ulan si Xiao Yu, at sinabi na tama umano siya, at magkasama nga daw nilang haharapin ang lahat, at babaliktarin ang mundo. Samantala habang patuloy nga ang pagpatak ng ulan sa inner city, ay patuloy din naman sa paglalayag ang mga kalaban nila Shu mula sa East State, kung saan ay ginagamit nga din ng isang ito ang hangin, upang lalong mapabilis ang kanilang mga barko. At dito nga ay makikita natin ang isang lalaki, na nagsasabing salamat umano sa Diyos, dahil ang pamilya nila ay nag-aalaga ng mga water ghost, kaya naman imbis na tumulong sa pagsagwa ng malalaking barko, ay wala siyang ibang kailangang gawin, kundi bantayan ang mga water ghost nila. Pero biglang ang nagtungo ang isang lalaki sa kanyang likuran, at dahil sa nakakatakot nitong aura, ay agad ding nagdilim ang mukha ng lalaki, na agad na lang sinabing bilis-bilisan daw ng water ghost nila, ang paglangoy at hila sa mga barko, dahil pag hindi sila nakarating ng Royal Capital hanggang bukas, ay kakainin sila ng buhay. At pag-alis nga ng lalaki, ay biglang nakaluwag sa paghinga ang isang lalaking ito, habang iniisip na buti na lang daw at nalinlang niya ang lalaking yun. Sunod ay naisip nga niya ang sinabi ng kanyang ama, patungkol sa grupo umano ng mga kabit o juwa ni Yu Fuyao, na bigla na lamang lumabas o nagpakita sa East State, at kabilin-bilinin nga daw ng kanyang ama, na kailangan niyang mag-ingat sa harap ng mga kabit na yun. Sinabi nga din daw ng kanyang ama na nakita niya ang grand uncle nito, na kasama sa grupo ng mga kabit ni Yu Fuyao na pumilit sa kanilang magtungo sa digmaang ito, at ang grand uncle nga daw niyang yun, ay napiling maging juwa ni Yu Fuyao ilang dekada na ang nakalipas, kung saan ay isang stage 2 cultivator pa lamang siya noon, pero bigla nga din daw naglaho ang grand uncle nila. At lahat nga daw ay sinasabi noon na malamang sa namatay na ang kanyang grand uncle, pero ngayon ay mukhang hindi nga daw ganun ang sitwasyon, at sinabi nga din ng kanyang ama, na mukhang mas malupit pa daw ang mga ginagawang pamamaraan ni Yu Fuyao, kumpara sa mga inaakala ng lahat. At naisip nga nito, na hindi umano niya alam kung ano ang pinagdaanan ng mga juwa ni Yu Fuyao, sa kanyang Celestial Palace upang maging kakaiba sila, dahil ngayon nga daw ay tila mga puppet na lamang sila, na walang kahit anumang emosyon na nararamdaman. Hanggang sa bigla nga siyang nagulat, matapos makita ang isang malaking silawit sa ilalim ng kanilang mga barko, kung saan ay agad nga din niyang kinuskus ang kanyang mga mata, habang napapatanong kung hindi daw ba siya namamalik mata lamang. Napapatanong nga din ito sa kanyang sarili, kung kailan pa daw ba nagkaroon ng isang malaking sinaunang nilalang sa katubigan ng Luniverse, sabay sabi na hindi naman daw ito ang sinaunang era, di ba? At muli nga siyang nagulat, nang biglang tumagilid ang sinasakyan nilang barko, at lumabas na si Chaos sa kanilang unahan, kaya naman agad na namuti ang kanyang mga mata sa takot, at nabubulol na sinabing hindi daw ba ito ang maalamat na Dragon Roar. Agad nga ding binukas ni Chaos ang kanyang malaking bibig, at mabilis na sinakmal ang isa sa kanilang mga barko, at habang ninunguya nga niya ito, ay bigla namang may mabilis na lumipad sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at ito nga ay ang isa sa mga jewel ni Yu Fuyao na pinadala sa digmaan. Pero bigla nga itong nakarinig ng isang tinig, kung saan ay sinabi sa kanya na huwag na niyang tangkain pang tumakas, kaya naman agad din siyang napatingin sa isa sa mga barko, at nakita nga niya ang isang lalaking ito na hawak ang telemirror.
Kausap nga ng lalaki si Yu Fuyao, na sinabing nais umano niyang subukin nila ang lakas ng halimaw o dragon, dahil nais din daw niyang malaman, kung ano pa ang mga barahang tinatago ng ating bida sa pagkakataong ito. Samantala, matapos namang dumighay si Chaos, ay naisip nito na matapos umano ng matagal na pananatili niya sa Mountain and River Seal ng ating bida, ay dumating na din sa wakas ang pagkakataon, at sinabi na ito na umano ang pagkakataon niyang magningning. Bukod doon ay naisip nga din niya, na magaling umano talaga ang panghasga ng ating bida, at dahil alam niyang si Chaos ang pinakamainam na panglaban nila sa katubigan, ay agad niya itong tinawag o pinalabas ng Mountain and River Seal. Naalala nga din ni Chaos ang nangyari 3 araw ang nakalipas, kung saan habang natutulog siya sa loob ng Mountain and River Seal ni Shu, ay pinuntahan at ginising siya ng ating bida, kung saan ay sinabi din ni Shu na mabilis umano ang naging paglaki niya nitong mga nakraang araw, sabay tanong kung hindi daw ba siya naisosobrahan sa kanyang mga merienda. Pero naglabas lang naman ng fluctuation ng pressure si Chaos patungo kay Shu, na masyadong niyang kinagulat, at agad na tinanong si Chaos, kung hindi daw ba ang pressure na ito ay mula sa isang maestro level. Pero agad nga lang ding naiyak si Chaos, at sinabi na sobrang tagal na umano niyang nag-iisa sa lugar na ito, pero buti na nga lang daw at naisipan na din siyang puntahan ng ating bida, sabay sabi ding akala umano niya, ay nakahanap na ng bagong dragon sa labas si Shu. Pero sinabi lang naman ni Shu, na ang kanyang water element at si Chaos daw ang kanyang secret weapon, kaya naman hindi niya pwedeng basta-basta ipakita sa iba ang abilidad niya. Gayon na din si Chaos, na tinanong naman kung ano ang ibig sabihin ni Shu sa secret weapon. Pero tinanong nga lang din daw ng ating bida, kung nais bang lumabas ni Chaos upang maglaro, at bigla ngang nanlaki at nagningning ang kanyang mata sa sinabi ni Shu. Sunod ay sinabi nga din ni Shu, na inaasahan umano niya ang pagdating ng mga masasamang tao, at ang mga masasamang tao nga daw na yun, ay siguradong gagamit ng mga barko upang atakihin ang lugar kung nasaan ang ating bida ngayon. Kaya naman daw nais ni Shu, na palihim umanong bantayan ni Chaos ang kanilang lugar, at pag may nakita siyang mga barko patungo ng Royal Capital o Inner City, ay kailangan silang pigilan ni Chaos, upang hindi na makapagpatuloy pang maglayag patungo ng Royal Capital, sabay sabi ding ngayon din ay ilalabas na siya sa seal. Back to present, kung saan ay kinikilig pa itong si Chaos, habang iniisip na dati umano ay literal na chaos lamang siya dahil ang alam lang niya ay kumain at matulog, pero magmula nga daw ngayon ay magbabago na ang lahat, habang ini-imagine na pinupuri siya ng ating bida. Pero bigla ngang nagtungo sa kanya ang isang pag-atake, mula sa lalaking ito na sinasabing maghanda na daw na mamatay si Chaos. At naisip na alam naman daw niyang walang laban ang mga tao sa dragon, pero dahil nga daw sa kanyang slave mark, ay hindi niya kayang sawayin si Yu Fuyao, at ang tanging magagawa nga lang daw niya, ay lumaban gamit ang buo niyang lakas. Pero matapos nang tumama ang mga pag-atake niya kay Chaos, ay agad lang din itong nagtilansikan pabalik sa kanya, at matapos nga silang magkatitigan ni Chaos, ay muli niyang ginamit ang kanyang abilidad, kung saan ay nagdoble ang bilang ng kanyang mga sandata. Sunod ay muli nga niyang binalot ng apoy ang kanyang mga sandata, at muli ay mabilis na inatake si Chaos, kung saan matapos itong tumama kay Chaos, ay agad na gumapang ang mga talim nito sa buong katawan ni Chaos, na tila hiniwa at binalatan ng pie-cut. At matapos ngang mapaungol si Chaos, ay agad na napatanong ang lalaking ito sa kanyang sarili, kung gumana daw ba ang kanyang pag-atake sa dragon. Pero bigla nga ding nanlaki ang mga mata ni Chaos, at habang nagbling-bling ang buo niyang katawan, ay tinatanong nito kung yun daw ba ang maalamat na pampakintab. At naisip nga ng lalaking ito, na makapangyarihan o malakas na umano ang ginawang pag-atake ng isa, pero nagmukha nga lang daw siyang langgam, na sinusubukang yugyugin ang isang malaking puno sa kanyang harapan. Naisip nga din niya, na pinapanood daw ng Empress nilang Yu Fuyao ang laban, at napapatanong siya kung ano na daw kaya ang plano ni Fuyao ngayon, matapos niyang mapanood ang laban ng isang lalaki at dragon. Sabay tanong na din kung personal daw bang gagawa ng aksyon si Fuyao, kung talagang nais niyang patayin ang malaki at malakas na dragon sa kanilang harapan. Pero sinabi lang naman ni Fuyao, na nakapagpaamo daw pala talaga ng dragon ang ating bida, at mukhang madaming oportunidad nga daw talaga ang na-encounter ng ating bida, sa ancestral land, pero sayang nga lang daw ang lahat. Agad na din itong tumayo, at sinabi na sapat na umano ang lahat ng mga nakita niya, at inutusan ang kanyang kausap na abandonahin na ang iba kung kinakailangan, dahil ang kanilang laban nga daw, ay hindi maaaring magtapos sa katubigan.
Kaya naman agad na napabuntong hininga ang lalaki, at agad ding nagpasalamat sa Diyos, dahil hindi daw nila kailangang manatili dito upang lumaban, hanggang sa kanilang kamatayan. Sunod ay agad din niyang inutusan ng isa nilang tauhan, upang umalis na umano sa lugar na ito. Pero kailangan nga daw nilang ingatan na hindi sila mapansin ng isang lalaki, dahil kailangan nga daw nilang mag-iwan ng sakripisyo sa lugar na ito, upang tumaas ang chance nilang makaalis ng buhay, o makatakas mula sa dragon.